Rowena Guanzon, eto na, kinasuhan na si Speaker Martin Romualdez. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Panoorin po natin yung hinanaing po ni Rowena Guanzon. Alam ko kakamping to ah. Teka, nasana yung mga kakampi na ito dati? E balita ko may isang vlogger pa na pumapabor na kay Tambi. Sana O paano na to? Si Rowena Guanzon, ito, isa sa nakikita kong may paninindigan. Kakamping noon hanggang ngayon. Yung iba, pink, naging pula. Anyari na. Ito, pakinggan po natin ang hinanaing po ni Rowena Guanzon na kung saan ay nagpasaklolo na sa Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Romualdez. O ano ngayon? Gulat kayo no? Nagkaroon agad ng kaso. Yung iba, dapat kasuhan, dapat kasuhan, dapat kasuhan. Hanggang ngayon, wala pa man. So ito, panoorin po natin. Nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Eh, syempre po, magre-reklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000. Tingnan nyo naman yan. 391,000 ang sumuporta dyan sa party list nila Rowena Guanzon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakaupo. Ano na? Bakit? Anong dahilan? Takot ba sila dito kay Rowena Guanzon? Eh malamang ito yung talagang hindi kayang bayaran. Kung saan bumabor noon, kung saan siya noon, nakikita nyo po hanggang ngayon, dyan pa rin siya sa pinaglalaban niya. Galit siya sa mahilig sa cook. Di ba? Nung eleksyon, mahilig siya sa cook. Eh tayo, hindi tayo naniwala yan sa mga sinasabi niya, di ba? Kaya nabudol nga tayo eh. Sana Ngayon, hanggang ngayon, galit pa rin siya sa cook. At eto na nga. Ang boto po namin nung 2022. Kahit po nag-petition na kami sa Supreme Court for mandamus at to declare this House of Representatives rule unconstitutional na kailangan pang mag-ceremonial oath of affirmation ng isang elected at naka-oath na congresswoman ng P3PWD bago siya makaupo at makasali sa plenary, ay humihingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez. Kahit puwang na lang daw sa puso ni Martin Romualdez. Ang tanong, may puso ba? Tatanong lang. Na paupuin naman po niya ang aming na sumitin na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court. Tingnan nyo naman ha. Meron ng may decision na yung Supreme Court. Sama na, uy. Tapos hanggang hindi pa rin pinayagang makaupo. Yan sila Rowena Guanzon sa representante ng PWD party list. Unsa man, uy. Sa desisyon at sa COMELEC na magsumiti na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Si Dr. Camille Ilagan po ay may doctorate sa Business Administration at isang educator and advocate ng mga for the rights of children with special needs. At naka-oath na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao, may Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before a judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Hindi pa rin nakaupo no? May decision na. Ang nakakalungkot dito, si Speaker Martin Romualdez ay hindi naman binoto yan, national. Pero itong PWD party list, sino ang bumoto niyan? 'Di ba? Nung election, pang national election yan. Si Martin Romualdez, sabay mas malakas siya House Speaker. Sana Speaker siya Sabagay. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon, ang will ng voters,
Pwede palang mabeto ng isang House Speaker ang resulta ng eleksyon? Aba, ang lakas. Sana For the all. first time, iba na ang bagong Pilipinas. Pwede pala yun no? Ay, ako'y nagtatanong lang din kasi ngayon ko lang narinig ng pwede pala yun. Lakas. Lakas ni House Speaker. ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin at ang karapatan ng mga taong bumoto sa amin na kami makaupo doon at magkaroon ng boses sa mga PWD at mga pasyente doon sa ating kongreso. Yan lang po ang hinihiling namin sa kanya. Sana naman po ay may 3 araw pa simula ngayon bago mag-recess ay pa-out na niya. Baka naman naging busy lang siya masyado sa budget pero talaga pong wala. Oo nga naman. Baka busy. Baka busy sa Sana budget. Yun naman pala Yun naman pala, baka siguro hindi ito naasikas. Intindihin po natin, si House Speaker Martin Romualdez baka busy sa akap. Sana Diba? all. Pagbigyan na natin, mag-waiting-waiting na lang. Hanggang ngayon, katagal-tagal na, hindi pa pala nakaupo itong mga representante ng PWD Party List na unsay. Balik-balik na po kami sa Secretary General. Email kami ng email. Ang Presidente, si Ma'am Grace Yanesa, email ng email. Nakakahiya na po itong ginagawa nila sa amin. Kaya po talagang wala na kaming recourse but to seek relief from the Supreme Court who rendered the decision in the first place na magsumiti kami ng bagong first nominee namin para dito sa term hanggang June 29. Ano po kaya, Commissioner, yung dahilan nung hindi kayo pinaupo? May nakita po ba kayong Mahigit na po 1 buwan at kalahati, pabalik-balik naman si Dr. Ilagan doon, nakikiusap doon sa Executive Director. Any acknowledgement lang ng Secretary General Velasco na lahat ay papeles ay approved na, okay na, hindi man lang siya sumasagot. Dati naman, yung Secretary General dyan ay nag-opisina. Bakit si Secretary General Velasco ay lagi namang absent? Lagi po siyang absent. Ewan ko lang po kung tinagtataguan niya kami. Pero sa 1 buwan at kalahati, hindi namin siya makita. Tapos, ang nagsumiti na ng legal opinion yung legal department ng House of Reps. Kasi sinabihan na ako ng direktor na okay na po, taat po ng papeles at may legal opinion na. O sige po, ano na namin to sa SecGen para po ma-agenda. Abay, hindi kami pinapansin ng SecGen. Ano pong, di ba po ba siya yan siya, government employee yan siya? At under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay may karapatan din kami ihablas siya for gross negligence at saka injury. Nagmamakaawa na nga lang po kami sa kanya. Kaya, mahiya naman kayo. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly, mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. mga ilan pong million, ma'am, ang affected na constituents po natin? Sa ngayon po ay over 1.3 million ang PWD. Sabi nga nila malapit daw, sabi ng NCDA malapit daw sa 2 million. Wala pa yun. May seniors din kami na PWD, may mga pasyente sa cancer, sa lupus, sa mga autoimmune, mga children with special needs. Yan po ang namin kasi kahit meeting man lang sa government agencies, ay parang hindi kami papansinin. PhilHealth, ilang beses na kami gusto na ang PhilHealth dapat po may accessibility facilities, mamimigay ng special wheelchair sa may cerebral palsy at yung pong outpatient services lalo na therapy sa mga autistic namin, na mga bata at mga palsy ay ibigay na po ng PhilHealth. Pero ano po nangyari? Zero pong budget ng PhilHealth. Yun pong sinabi ni Senator Grace po zero. Kasi daw to teach them a lesson. Senators, teach them a lesson. Kami naman pong kawawa mga pasyente namin. Hindi po ganoon ang tamang sa tingin namin ang paggawa ng budget. Hindi po para parusahan
yung ahensya. Kung hindi po isa tama ang serbisyo ng gobyerno. Yan lang pong isang ano namin kasi baka naman akala ni Speaker ay talaga ako, antay. Naku sir, pro PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Kaya lang naman kami nagrereklamo dahil nakakaligtaan nyo na kami. Wala nga kami, nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Eh, syempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin nung 2022. Wala, 2 years na po yung cycle ng budget, eh wala po kami talaga. Ang tanong ko nga po dyan, isa pa, eh yung sweldo po na nakalaan para sa P3 PWD na representative at staff namin, saan po napunta? Yan po yung isang tanong namin. Hindi naman siguro pwedeng ipamigay yun sa iba. Sana po hindi naman. Ayan ha, narinig nyo naman siguro yung hinanaing po ni Rowena Guanzon. Kaya para sa akin naman, at least tama lang naman yung ginawa nila, ay nagpasaklolo na po dyan sa korte. Para sa akin naman, ay sana rating ito sa mga taga-kakamping. Baka bingi-bingihan lang yung iba dyan. Suportahan nyo naman itong si Rowena Guanzon. Isa ito sa talagang pinanindigan niya yung kakamping nung eleksyon. Baka naman. Pink kayo, tandaan nyo yan. Huwag kayong magpula-pula dyan. Suportahan nyo to. May isa pa, may isang vlogger na basta ganun, nasa ganun yung pangalan. Kakamping din. Solid kakamping talaga. Pero yung mga vlog niya ay kumakampi kay Tambi. Sana all. Pabor lagi doon, tapos kontra kay Duterte. Anyari? Naligaw na kayo. Eh paano habang tumatagal pag nagwawatak-watak na kayo? Eh paano nyo susuportahan yung senatorial candidate nyo ngayon? Paano manalo yun? Di ba? Eh parang nangyayari ngayon sa senatorial election, eh mukhang naglalaban-laban na lang ngayon yung pula tsaka green. Yung kulay pink, mabaliwala kayo. Ibalik nyo yung puwersa nyo. Magkaisa kayo. Tulungan nyo to, Rowena Guanzon. Alam nyo, hindi naman ako kakamping. Pero bumilib po ako dito kay Rowena Guanzon. Yan ang talagang may paninindigan. Yung paninindigan, yun dapat yung tandaan nyo. Eh kami po ay hindi naman masasabing bumaliktad kami, kung hindi, withdraw to support, kasi magkasama naman yun. Sinuportahan yung pula dahil sa mga Duterte. Sinuportahan yung Marcos dahil sa mga Duterte. Ngayon, nagkalabo-labo na, withdraw to support lang ginawa ng mga Duterte vloggers. Tapos kayo, kakamping, walang withdraw to support na usapan doon. Kung hindi, bumaliktad na kayo. Hindi nyo sinuportahan, yung pinaglalaban nyo noon, nasaan na? Kayo yung unang nagsasabi sa anong eleksyon na bangag. O nasaan na ngayon? Diba? Suportahan nyo po ito kasi ito may pinaglalaban naman talaga ito at dapat na talagang makaupo dyan sa kamara. Abangan natin yan kung anong magiging resulta niyan. Nandito na. Thank you. Bye-bye.